Ang mga bagay na ito ay sinilta ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Lulatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay lulatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siya ang iyong sinugo sa makatuwid, bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap. At nakakilala nilang tunay ng buhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila ay iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang mga anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking mga kagalaang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinabuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y ganun ding sinusugo ko sa sanglibutan. Dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanyang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatian sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ay sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian mo
na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakilala ng sanglibutan, ngunit nakilala kita, at nakilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ay pagkikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo, ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Panayitang po. Mapagpalang kay kami pa. Ginawang niya pong abakayti. Mi talagano naman ding balang kay kaming kasarlinan. Banting payang gawan mila retang kay kaming tingga patungkulan kay ka. Tulutan niyo po ngayon ng abakayti. Ing panimunan niyo kami. Lubos yo pong pawagasan ding balang kay kaming puso ampon kaisipan. Ginoo baka pong ating lubos ang pag-iligan karing balang kakatao kay kaming nganing oras sa iti. Ginong Diyos, makanyan kay pong mamain kapasalamatan kay ka. Kami pong mikakapatad. Pablasang king uli na po ning lugod mo ampong pakamal kay kami. Pasibayo po iningat mo kami karingal do na po nang ganang ening kinabukas. Pasibayo po pe para man yung keng biye. Malaya ke pong ginalo karing balang ke kaming pakbang. Ginoo ala kaming aluwangay ganti ke ka. Nung mo po yung sambanda kayo wampong purian, pamintuan. Karing ke kong panga Diyos, panga Espiritu ampon king katutuan. Ngayon pong pinanditay ti. Hoy ni po yung kay kaming pamanyambay, kami pong anak yu. Tulutan nyo ngayon oras sa iti. Kaya kamangawani karing balang metong kay kami. Nung mangawani ka na, numan po wala kayong arapat ang pong agawa. Diyos ko, Ginoo, era ka man po akakit. Ang pong asa salat king literal, dapat balo mi po itang banal mong presensya. At syuken kay kaming pililibugtan, lalawi karing kay kaming banal at ipunan, karing balang kay kaming puso. Ngayon oras sa iti Diyos ko, kaya sana malyaring mibili king ablang kamarinayan. Ibuklat mi po yung pasbul ning kayarian banwa kay kami. Diyos ko, makanyan mo sana pong pakibatan ding balang kay kaming dalong. At ipagkalup king bane-bane ding balang kay kaming kayadwanan. Diyos ko, adwan mirgo. Sana karing bukas at bukas da paring balang kay kaming bukas. Hagawa mi laking mitmong katapatan ding tungkulan mi kay ka. Ay sad-sad milampong agawa aking katataw liya na utsabas. Hayari milaring obrampong obligasyon mi. Banting upayang panyatang na puningaldo. Nung nuka ka rin maging karingkengang pong anak yu. Ngayon oras sa iti Diyos ko, pasalamat ya po yung balang metong kay kami. Dinalo at linabas yung kalamidad karing kay kaming biye. Dapat ginome natili kay pong kapayapan. Menitili kay pong ating kaligtasan. Diyos ko, salamat po yung yung ilarawan yung kay kaming kapasalamatan kay ka. Tanda po ang pong kabitasan. Diyos ko, may po paimburisan ng pong pabore ng balang metong tao kay kami. Ngayon, oras sa iti Diyos ko, o ini po, yung taletena ng banal mong kalam. Adwan mirgo, dinan may ating pamanalaga, dinan may tetagan, dinan may sikanan, gawano po rin kayang banal at tungkulan ngayon oras sa iti. Adwan mirgong itubod may mapamatulang Espiritu Santong pengako mo kay kaming anak yu. Banting upayang Diyos ko, panyatang napuking kay kaming pililibugtan ngayon. Abakay ti, tariyana kami kinggang katutuan, kinganggang katuliran ng pong kabanalan kalinisan. Banting upayang Diyos ko kay malyaring malili, nun malyari kay pong sumulong pa, king paniwalan. Dakal pong salamat. Ila po retring kay kaming misasan meto nga panalangin ni kay pong mikakapatad ngayon nga bakay ti. Sana po tanggapan mo nga na intimong mabanglungayin king kay ko pong banali arapan. At tanggapan mi naman po itang liim yung kaiblasan. Ating sablang bagay nga iti papamilatan mi po king bugtong yung anak Yeso Kristong kay kaming tagapagligtas. Kambet South daring mapamatulang Espiritu Santo. Yan asa po. Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyuminidad. Maya payabak po kaya katamongan. Kaya katamo pong thought of the week, apin po itang motto na po ning kaya katamo kasalpantayanan, apin po itang one for all for one, o isa sa lahat, lahat para po sa isa. Sabi na po ning kaya katamong thought of the week, dapat po ikatamongan pong kaya ning kaya katamong kasalpantayanan, makanyang tamo pong misasan metong. Etamo po panikwanan na etamo po paintunan na deng aliwang tao nanong agawa da kaya katamo deng aliwang tao. Nung ali po paninto ng tamo, kung nanong po ing agawa tamo kayang aliwang tao, uling ita po ing paninto na ng kaya katamong ginong Diyos kaya katamo. Ita mo po dakal pong salamat at maya payabak po kaya katamongan. Maya pahabak po mo muna king kaya katam malugod da Diyos, pangadwa po kaya kong pengari ampong kalupa kong kainakan. Yung tema po ngeni, Sabat araw-araw. Basan tayo po kening Hebreo chapter 4, verse 7 ang gaya pong 9. Pop. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Sapagkat kung ibinigay sa kaniya ni Aswe ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain ang pagkatapos ang ibang araw. 9. May natitira pa ngang isang mamahingang sambat ukol sa bayan ng Diyos. San Mateo chapter 11 ang gaya ay 28 ang gaya pong 30. 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. 29.
pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sabagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sa 30, sabagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan.
kitang kabitasan, sana agawayo. Pasbulaning kalam, yan mama ko. Babiyaying Diyos, maporas ke kayo. Balen malambat na yeyo kakalingwan. Miyabe kayong metong mong panamdam. Pagkapilitan nyo, ikayo'y ikongan. Lalakit babae, biyayan ye at gawan. Ing mayap at dapat, ing lugod kagumna. Ing kabitasan king banyan mamakoya. Nasayot imbutan yan magagawaya. Balang sariliyo ing mapanitila. Himbuton yung pilit, ikayo ninuman. Kingawo to siyengke kong kapanwalan. Nanungulaganing ke kong kapagalan. Nung alang patuto, ake kong gagawan. Matning sasabihan ko, iko ngani kayo. Yan makikilala, king bane-baneyo. May kakatulane, ing Diyos ke kayo. Munang-muna sana, karing sareleyo. Galang yeng mapilit, king kekong panamdam. Kinge ko palabis ni yampong pakulang. Talanan yang pilit ing kape babatan. Ating disiplina, biyayan ye at biyayan. Kanito baneba ninaning baslayan yu. Kingke kong sarili agaga na kayo. Tinkong katungkulan iti sarilyo. Na dapat maya ket pa'y mimin na kayo. Imbunga, eniyan at yunang. Lakbayan ning be, ing justi nulot na. Iko'y ibayit pengareng
wan kingega nagana ing sablanay at yo bayong pasulungan hindi sa yung eni eyo ka kalingwan panawon ng bakas dang likwan pigsikapan iko'y imbungan ning kasalpantayanan oy ko nang bungayo matula kayo kung magkasakit lawin nyo ring anak yo matne kong sasabihan itiking pagkiramdam yo no ka rin mang sentro mipupurin ako dakalaring bunga yutim pang daragol na nyaing ke kung panawon pagsikapan yoya may gitking megawa sa eko dirimla ibiyeng kasalpantayanan keko'y burina paggumas dan yupin ang pampag-aralan. Bane ba nengisip yuking katay imbikan. Baslayan yung pilit nung wala kong kulang. Aing sablaking biyong banal yung tungkulan. Yan nagaganap yo itiyang mo muna. Konita king bukas, bukas ding bukas pa. Kasalpang tayanan, yuke ko mamintuya. Uning sarili yo, disiplinado lang. Ing mismong yang aran, pilit yung piagaran. Itangang gang luma eneso suludian king pakakalale ing papagtibayan ing pamanyapat yung alang kayang ganan aranam mesabi nung yang gagawang pa hakakalinwan yo'y ing mitatagpiya king mesabing bayo tutuyan mayakit ya pamikulyutan yan ing sirada golya nasayong eniyan itiyan at nanua gisingan kong saglit ing mir
iralan king biyo. Atin kong liliwan, yan niya babaluyo. Ala ko nga tuldong, ako mig kulang ko. Pepaga nakako, ning sabla na numan. Pengari delana, yan kabal wanyengan. Nanuing nasayo, sentro pilang banwayan. Migdesisyon laring iniyan katutuan. Nanong si nabik ko, gilisak itinan. Yening bureyoy, sentro maliwayayan. Ngeni ikong sablang, ortelano ikongan. Yan apolong banway, eye ay intindihan. Yan kya sa malibo, ing titipunan yo. Ing metong at metong, ke kong telanong. Linwalyang desisyon, tiapolo yang libo. Loba po lungbanwa, adwa ampon at lo. Yaking pamakiram, dam eyo kakalingwan. Mame kong angkete, king bakong mag-aral. King pagkikwanan nyo, susulong darakal. Muna'y kabiyas na nyo, itiyaying diwang. Pangaying kabiyas nan, kekwane ateyo. Bisa kate, bisa kamalian elunto. Uling ingatan yung kayong amano. Pag nasanyeng totoo, nyayan ang gawayong. Sayelam mabigo, para gulyoyang. Ing nasar ng likwan, may montasyon minuna. Ganga lang sinabing, pepayo bayaya. Ing pundasyon na iti at pasalamat iya. Pamama ala ko nga naning nagkasku. Sige lawin dako nan kinggang buriyo. Hindi makanyan man potang yagyuyo. Ako'y manimuna, misundo na sayo. Pilala katao, ring ka kong
kalbitan. Modelo ning sentro ke kompaninasan. Ngening sariliyo siglang kweng mapilan. Detang hortelano karelang kasopan. Oneng at neng bayat itiyan ni biyeyong. Ing magmalasakit eniking sentruyo. Metong yamong kaban ing metong at metong ing kana kung aduan kaya iti ibiyeyo. Itang gabi metong pili ko'y nabat na ya. Anay emapdinan king tunggal kabanang. Uling alang sweldo at alang makyupa. Lewende kabilyan nung makananuyang. Peki ba't ning pili nanoying timbayan. Sige nung pabayat yake kay meto kaban. Iti eme babye popol mong dinalan. Ngayon nilawen yu yama kalunos yayan. Noyam magumpisa ing lugod luntoya. Yan bungad salita no karen man miras ka. Balang men sa eros payewa tigdaya. Kabayat ng kaba iat makakilala. Tandanan na liyo bisag ali kayo. Balang kekong dapat malatit maragolyawa. King gamat na ning Diyos maya pa dapat iyo. Iti ating ablas akong mga manong. Onong ding sentrong din at atin linto na. Gyangeyok ko'y nabe bilang may konsulta. Lawendak ko pamu pangamodelo na. Sariling persayo nung agawa yun ang. Salamat ng dakal ke kayo ke kongan. Anak na ning gamit din dalabilang. Palerang mapupupul yan makatanam. Tapos hanggang nano lang mesira kanyan. Panwalan na leyo, mo'y pawi kuatig ko.
pangatutong tuto, ing gagamitan nyo. Yang manong lulwal, papagtibayan nyo. Ablasan na ning Diyos, ititanggaman nyo. Tinikdo keng gamit, dasen ng pagkeran. Yang mamalisosoy, angin na masikan. Oy ning gawan mo, kambayot ng gawan. Oye katatakot, king luwalyo lumwalyan. Talanan meng libro, akong meng amano. Ikepet tugutan, tulid ng awango. Adwan mo yung buri mo, ing Diyos makibatiyawo. Banang nga patutuan, abigo nga ako. Ing kekang sarili, kekang kapagalan. Langalang karinga anak mo bang mupulno man. Sabihan mo ing bure mo, akong minitsityan. Anang mga manong kasabi kay tinan. Apostol manyad ko nung tutungin ityo ka. Lunusan mo rogo dening ka kung bungang. Bantin lang pagkabiye at maya paggawala. Nung naibat yung bagyo, dala na ibalik yo. O yan at niyang kanya, manking biening tawaw. Piling si nabi na, migmulagat niya ko. Detangke yang mangga, ala nang magalo. Yabien na ing payapa, itiyan iatad ko. Ikayo man pili kayo, adwan yo'ing boreyo. O yampay nganak na nanong si nabi ko. Gawan mo yung tungkulan, manalangin kayo. Ikong misusuyo, pakatan danan mo. Ketang mo balo, atin kang swerting datang. Pakatandanan mo, anak ning mamuntukan. King kato baleyo, kasalpan tayanan. Adwan ko king Diyos, pamoytas dakongan. O yan may yakit la, tinapa-na. Yan kumeraramin yabi, yan kaya.
itas kong eniren king tunggal da hanggang ing pengari ranata lanaya kingaliw ang bansa ding anak ng atyo dinggang mengan daywan enapamanyabi ko kakumpagumasdan ening sitasyon yo nung naning malyaring melakwan awo bravo ikang ening gabi emo kakalingwan ibayo keng ene bayo nga intindyan Apolo yang banwa recuerdo yung gawan Eko makipate lubos dimdam Yan kya siyam yang lebo king banwayo Kay ba't binilog deng miging apulong gusto Ang gay kong sablang membro masabalyo Apulo yang banwayeng karagdagan nyo At making kanyaman yan tutong ligayang Potang berening Diyos din makagawa ka Ding sentrong mayari ninuing piersara Denelalenakan patiringa nanda Tiruking paralan kay batdaring sentro Nanoy pi banjanda ang eni makalto No karing lang anak babayit lalaki wo Era ka ko atoldo ing sasabihan ko etoto Koyan ka patadyo metong neng binekot ko Ing kayang asawa bangkan nita damdaman yu Potamag na bena dapat yu kulangong Dagulyong mapilit ingablas maragulo Denggang kapatad mo eniyakakit mo lang Kasiping mang bale mo sikasura ka Pabustan mo pa mo wapin yatad ko keka Mamulot kang barya keng dalan lulwal ka In Diyose tulutan kabod na makanian Mga kukukeka dalom mo kuking Diyos mo yan Pangaye me tupad me yakit yukimtan Iko na'y sumawa
keko ko sasabihan. Kapatan mong dete, wapining di sandang. Yan may gityang dasan, ikayong miyasawa. Baka tandanan mo, mo'y ngadwan ko kekang. Pibatan mo'y payatang gyange si kasukang. Nanong ning bi raring ka patadiyo. Denggang pe patayid pe pasakop kako. Binwat kong mabilog ay alang sang kano. Tinongang pibandyan gangene at iyo. Ya pilit kong yulit boreyeng katimawan. Tiring mo kajuti ko susugatan. Kanya-kanyang himnos dapat tigaleriyan. Neng mami rapala metong niyang puntalan. Piyag nanag nandalang pasisan ating himno. Ana pa ning metong matning yan dimdam ko. Eware ampunan king napo na yaldo. Detanggib nos napo nilang paintunan nyo. Napunding masakit, yan naman wariyang. Nyay balang panamdam gewang kanya-kanya. Lalo retang may na niyampong baywan niya. Bukod de ingimno sa parakarela. Kimbalang migising akapanamdaman. Nung atin yang totol ing nino iapaman. Kakulo mapitya king banggisan ng sabihan. Ing kayang sarili esa sarilinan. Ako yung nasako luntoyang modelo. Impisa misabi nareta ng mekoyo. Hikonggang dinamdam melakwan ay atiyo. Atin kong engineer manayake kayo. Lento lareng sentro ingkaw nanan. Bilin at bilin ko kareteng mirinan. Kopya kololwal sentro ban puntalan. Manyawat kong sawop akong balatik dongan. Salamat king Diyos pamamaala ko. Long ka mo rinayan yanemi
bili ko. Dengasyas pisamban e pabendesyon yo e main tuntinda dikilan ayan ting tegawan yo. Yakungan na imbala kompletong luntola. Metong niya mong sentro lugalan nalaya. Bingkalan kong sabla, ing balay kayo na. Pertoyeng modelo, ing karagdaganan. Ningke ka yung sentro, gewayo burian. Pepayes timit ne ketang sukat gawayan. E kuma ginakit e kosusugatan. Map na mo agyoyon na ititula keng dakan. Yan na mo mayari ing katungkulan ko itang manamdaman sa guli ng lumalo nung ekong pupuntan elayapi ba tayo nako pupunta yaga gawan yo himnos na ning metong adwain pa pasisan metong nyaing yukulyo ketulang tulayan lonyeng ka patadyo balang webes daratang huling tong kulana kakela lanayan nanong si nabik ko webisin at yuya lumapit kakako kung burike ka anak mo eto to luklukan mitasla kamag kasakit kabang mabibye ka sumawa kabukas uliring anak mo nanoye patula kyaring pa milya mo ikayo ikongan ay ngablas muyatiyo alang manamdaman iteyang gyang nano banla mang pera masakit nung tiyula nanong ligayan ning tao yan darala king balang pinandit sa masnan yusana ing pamakiramdam Santiago Mamunyo.
Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Maya Payabak po. Magandang umaga, mga kapatid. Ako po ay magsasalita ng salitang Tagalog pagkat ako po ay Kapampangan na po. Sa ating pagtitipon, ngayon po ay araw ng konbensyon. Nagtataka po siguro kayo, dati ginagawa po natin ang ating pagtitipon sa regular na pagtitipon ay tinatawag pong pagsamba sa Diyos. Ngayon pong araw nito, convention, meron po tayong portion na bahagi na ang ating mga tema o topic na hindi na didiscuss pag-araw ng convention, ngayon po, unang-una po natin gagawin itong araw ng convention na meron pong portion na i-discuss ang ating topic na ipinagkaloob sa atin na tuwing linggo. Katunayan po, binasa ng ating kapatid kanina, yung tema na nakasulat sa Biblia, yung tungkol sa Sabat. Yung Sabat na po yun, ang Sabat na pong yun, sabi niya, araw-araw may Sabat eh. Araw-araw may Sabat. So, gusto po natin patunayan kung totoo nga po na ang topic na nakatala na ibinigay sa atin kung totoong araw-araw may Sabat. Hindi po ako magsasalita ng katang-isip, kuro-kuro, kundi ang pagbabasian po natin ay ang banal na kasulatan. Doon po tayo magbabase. Kung ano po ang nakasulat sa Biblia, maaaring yun po ang totoo. Sa panahon po natin ngayon, sa tagal ng panahon, meron tayong mga kapatid, ang mga kapatid nating nasa taas, naisipan nila o maaring kasama sa plano na ang ating kapatiran ay magkakaroon ng mga kapatid na evangelista. Na tayo po ngayon ay humirang para makasama sa gawain ng Diyos sa ating pananampalataya sa kapatiran ito. Sa panahon po natin ngayon, aalamin po natin na sa ating paglalakad, ang utos po ng Diyos ay yan ay isang lampara o isang liwanag sa ating paglalakad. Marahil ang ating mga kapatid na nangangasiwa sa screen ng ating TV, palagay ko kahit na hindi na ako magbasa ng Bible, alam ko mas mabilis silang maglagay kaysa sa aking pagbubukas na po. Tingnan po natin sa Kawikaan, ang nakasulat doon sa Kapitulo 6, versikulo 23. Meron pala dito. Apo. 6:23 ng Kawikaan. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay.
Ingmetong po, kaupangan niya na po. Ganun po ang nakasulat sa kawikaan. Na po. Ang sabi niya doon, ang utos ay tanglaw. At ang kautusan ay liwanag. Tayo po ngayon ay sumusunod sa utos ng Diyos. Sapagkat ang utos ng Diyos ay tanglaw o lampara. Ang kautusan ay liwanag. Makikilala po natin kung paano tayo lumalakad sa tamang utos at kung paano tayo lumalakad sa tamang kautusan. Noong unang panahon, meron ding kautusan. Sa panahon natin, meron ding kautusan. Ngayon, aalamin po natin, ang kautusan noon at saka yung kautusan ngayon na ipinakilala sa atin ng ating Panginoong Yesukristo, kailangan iagapay natin o ikumpara kung magkapareho o hindi. Pakinggan po ninyo ang sulat ng isang mangangaral. 7:27 ng Ecclesiastes. Ganito po ang nakasulat. Malambay sa puno po. 7:27 ng Ecclesiastes. Mabilis po tayong kanako na po. Sa Ecclesiastes 7:27, ganito po ang nakasulat. Nauna po ang sa akin na po. Babasahin ko na. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Yung salitang iniaagapay, ikinukumpara sa isang bagay. Ngayon, ang kautusan noon at ang kautusan ngayon, ikukumpara natin. Kung ito'y parehong kautusan, pero ikumpara natin kung magkapareho ang kahulugan, ang kautusan noon at saka yung kautusan ngayon, sa panahon po natin ngayon. Pero parehong kautusan. Di ba? Ngayon, pag-aaralan po natin, kasi hindi ibig sabihin, pag binasa mo lang sa Biblia na nakasulat, binasa mo lang, hindi mo pinapaliwanag. Kailangan pag binasa mo, ipaliwanag mo. Sabihin mo ang kahulugan at ipaunawa mo sa mga taong nakikinig para po maintindihan nila ang salitang yon. Kailangan pag binasa, ipaliwanag mo. Basa sa Nehemias 8:8. Ganito ang nakasulat sa Nehemias sa 8:8. At sila'y nagsibasa ng aklat. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Di ba? Pag binasa mo sa Biblia, kailangan ibigay ang kahulugan para mabatid ng mga nakikinig kung ano ang iyong binasa sa kasulatan. Hindi yung basa ka ng basa. Hindi naman naintindihan ang nakikinig. Kailangan ipalinaw po natin pag binabasa natin sa Biblia. Ngayon, ang tema natin, Sabat araw-araw. Ang sabi sa Biblia. Ngayon, punta muna tayo sa Lumang Tipan. Noong panahon ni Moises, may nakalagay na kautusan doon. Pakinggan po ninyo. Nasa Nehemias 9:14. At ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabat. At nag-utos ka sa kanila ng mga utos at ng mga palatuntunan at ng kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. Diba? Ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Di ba? Kanino niya inuutos?
kay Propeta Moises. Si Propeta Moises, kanino niya ibinigay? Sa mga tao Israel. Pansinin po ninyo, kung kanino niya inuutos at kanino ibinigay. Sabi na nakasulat sa Nehemias 9:14. Napakalinaw po, di ba? Napakalinaw. Ngayon, kanino niya inuutos? Malinaw sinasabi ng Biblia kay Moises. Para mapatunayan, basahin natin sa ibang talata, sa Levitico 27:34. Ganito ang nakasulat. Sa 27:34, ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang utos pa lang ito, iniutos niya kay Propeta Moises. Di ba? Sa bundok ng Sinai, hinggil sa mga anak ni Israel. Pinapunta siya ng Diyos sa bundok ng Sinai. Doon sila nag-usap ng Diyos para ibigay ang 10 kautusan. Ngayon, sa 10 kautusan, napasama ang Sabat sa 10 kautusan na yon. Ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon, yung iba sa lumang tipan, sinusunod sa panahon natin ngayon. Yung mga iba, hindi na po sinusunod. Di ba? Kasi yung 10 kautusan na yon, ikinapit po sa mga saserdote. Ikinapit po yan sa mga saserdote. Diba? Noong kasing una, nag-utos ang Diyos kay Moises na gumawa ng Sabat, araw ng Sabat. Kaya nakasulat sa Biblia, ang kanilang lingguang Sabat, 5 araw ng 2 buwan. Nadagdagan pa ng ilang taon. Yung Sabat na yun, sa kalendaryong Udyo, lingguan sa kanila. Sa panahon po natin ngayon, hindi. Hindi ganun eh. Hindi po ganun. Sa panahon natin ngayon. Kaya napakalinaw sa Biblia eh, na ito ay utos kay Moises eh. Kaya, ito'y kumakapit sa mga saserdote. Pakinggan po ninyo sa 25:13 ng Bilang. Ito po, 25:13 yan ng Bilang. At magiging kanya at sa kanyang binhi, pagkamatay niya, ang tipan ng pagkasaserdoteng walang hanggan. Oh. Tipan, kasunduan po yan eh. Tipan ng pagkasaserdoteng walang hanggan. Sa salitang Hebreos, ang tawag nila olam. Salitang Hebreos po, olam. Nangangahulugan na matagal na yugtong panahon na walang katiyakan ang kanyang haba. Walang katiyakan. Pero itong tipan ng pagkasaserdote, hindi po laging gayon. Hindi po laging gayon. Ang pagkasaserdoteng ito, pakinggan po ninyo kung ano po nangyari. Punta po tayo sa bagong tipan. Sa Hebreos Kapitulo 7, Hebreos 7:12. Ganito po ang nakasulat. Umpisan ko po sa 11. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan, anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. 12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nang mapalitan ang isang saserdote, ang pumalit na saserdote, ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkasaserdote, naupo siya, pati kautusan ay pinalitan. Sabi ng Biblia,
Yun po ang nakasulat sa Biblia. Hindi naman pwedeng dagdagan natin to. Hindi naman pwedeng alisin natin to. Di ba? Hindi pwedeng alisin eh. Hindi pwedeng dagdagan. Bakit? Niya aalisin. Sapagkat ang unang utos, merong kahinaan. Yung iba noon, natatali sila sa kautusan na yon. Pero ngayon, hindi na po tayo natatali ng unang kautusan. Di ba? Pagkasaserdote, pinalitan. Ngayon, bakit niya pinalitan? Kasi mahina ang kautusan niyan eh. Wala nang bisa. Hindi katulad ngayon, may bisa ang kautusan. Bakit wala nang bisa? Pakinggan po ninyo, nasa Galacia 4:9. Ito po ang nakasulat. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Sa 4:9, datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy, ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Tama ba ang nakasulat sa Biblia? Na sinasabi, wala nang bisa ang mga pasimulang aral na hanggang ngayon pinabalikan ninyo at nagpapaalipin kayo sa kautusan. Pinawi na po Diyos yan. Huwag na po tayong magpaalipin, hindi na po tayo nakatali doon. Ibig sabihin, sa kautusan ni Moises, hindi na po tayo sakop doon. Hindi na natin dapat tuparin o sundan ang kautusan ni Propeta Moises. Sapagkat meron ng bagong nakaupo na saserdote ang ating Panginoong Jesucristo, kapatid. Di ba? Kaya tayo po ngayon, hindi na tayo nakatali doon. Pakinggan po ninyo. Napapawi po ang unang utos eh. Ibig sabihin na napapawi, lumilipas yan. Nawawala yan. Napapawi. Pakinggan po ninyo. Sa Hebreos 7:18, ganito ang nakasulat. 7:18. Para maging malinaw po sa inyo, para alam po natin kung ano po ang ibig sabihin. Totoo po ang sinasabi ng Biblia. Walang kasinungalingan. Totoo po yun. 7:18. Sapagkat napapawi ang unang utos. Hindi ba napapawi ang unang utos? Ang may sabi si Apostol Pablo? Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kainaan at kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling. Nasa pamamagitan nito ay nagsilapit tayo sa Diyos. O, di ba? Yun po ang nakasulat sa Biblia. Kaya hindi natin pwedeng pigilan, hindi natin pwedeng hindi paniwalaan ang nakasulat sa Biblia. Ito po ay hindi haka-haka. Hindi po galing sa aking sarili. Ginamit lang ako ng Diyos para ipaliwanag ko lang po sa inyo at ipakilala ang salitang ito. Diba? Napakalinaw po eh. Pakinggan niyo po ang isang talata pa. Sa Hebreos 8:13, ganito ang nakasulat. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat, ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Di ba? Malapit ng lumipas eh. Kaya magkaiba ang lumang tipan at bagong tipan. Hanggang ngayon sa panahon natin ngayon, ang iba sinusunod pa ang nasa lumang tipan. Noon, ngipin sa ngipin. Di ba? Mata sa mata. Bugbog sa bugbog. Ganti yan eh. Pag binugbog ka, bubugbugin ka rin. Pag pinatay ka, gagantiin ka, papatayin ka rin.
Di ba? Ganon ang utos kay na Propeta Moises sa araw ng Sabat pag hindi ka dumating. Uutusan ang mga tao o miyembro sa kapisanan palalabasin. Yung ang kapatid na hindi dumating, nag-attend sa pagpupulong, batuhin ninyo, patayin ninyo. Kung tayo ngayon ay sumusunod sa batas na yon, aba, malilate ako, babatuhin nyo ko. Pag nalate ako, babatuhin nyo ko. Utos ng kongregasyon, batuhin nyo siya, patayin nyo siya, huwag yung papasukin. Pakinggan po ninyo. Basa sa Exodo 31, 16, ay no. Exodo, no. 31, bilang. 15:32. Bilang. Ganito ang nakasulat. 32. Bilang 15:32. Ganito po ang nakasulat. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. 34. At kanilang inilagay siya sa bilangguan, sapagkat hindi pa ipinahahayag kung ano ang gagawin sa kanya. 35. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin, babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. 36. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. O, di ba? Totoo po yun, literal na nangyari. Kaya ang nakasulat sa Biblia, hindi lahat binabasa ng literal. Hindi po. Merong literal, merong hindi literal. Kaya yung literal, nakamamatay po yun. Nakakamatay po yung literal. Di ba? Nakakamatay po yun, yung literal. Pero yung hindi literal, nagbibigay ng buhay. Yung hindi literal po, espiritu po yun. Ngayon, bakit nasabi ko nakamamatay? Pakinggan po ninyo ang sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 3:6. Ganito pong nakasulat. 2 Korinto 3:6. Ganito po ang sinasabi. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay. Di ba? Ang titik ay pumapatay. Datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Oh. Hindi pa ang letra pumapatay. Oh. Kasi gumagawa ng galit yun eh. Merong kautusan. Pag hindi ka sumunod sa kautusan, magagalit ang batas sa iyo. Mapupuot ang batas sa iyo. Pakinggan po ninyo sa Roma 4:15. Ganito po ang nakasulat. Sa 4:15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Wow. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Datapwat kung saan walang kautusan ay wala rin pagsalangsang. Di ba? Kung walang kautusan, wala rin pagsalangsang. Oh. Ganun ang sabi ng Biblia. Gumagawa siya ng galit. Halimbawa, sabi ng kautusan, huwag kang papatay. Pagkatapos pumatay ka, magagalit ang batas sa iyo. Oh. Anong sabi ng batas sa Saudi? Pag pumatay ka, ang kagantiyan sa iyo, papatayin ka, bibitayin ka, papatayin ka rin. Pag nagnakaw ka, puputulin ang iyong daliri. Hanggang ngayon, sinusunod pa rin yan eh. Sinusunod pa rin yan. Gumagawa ng galit. Ngayon, ang kanilang sinusunod, yung matandang tipan. Tayo po ngayon, wala tayo sa matandang tipan eh. Nasa bagong tipan po tayo eh. Nasa bagong tipan po tayo.
Pakinggan po ninyo. Nasa 2 Korinto 3:13. Ganito ang nakasulat. 2 Korinto 3:13. At hindi gaya ni Moises na nagtatalokbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. Sa katapusan niyaong lumilipas. 14. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, sapagkat binabasa ang matandang tipan, ang talubong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, naalis na ang unang utos, wala na pong bisayan, wala na po tayo doon, hindi na po tayo nasasakupan doon. Kapatid, pinalaya na tayo ni Kristo sa ating pagkalaya, kapatid. Ibig sabihin, paglaya ka, malaya ka lang gumawa sa kautusan ni Kristo na may katotohanan. Di ba? Na may katotohanan. Pinalaya tayo eh. Nasa Roma 7:6, ganito ang nakasulat. Di ba? Sa 7:6, datapwat, ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan. Yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin. Ano pat, nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. O, di ba? Sumusunod tayo sa panibagong espiritu, hindi sa karatihan ng sulat. Ang sabi ni Apostol Pablo, malaya na tayo eh. Di ba? Oh. Ngayong malaya na tayo, wala na tayo sa ilalim ng batas mosaiko, sa batas ni Propeta Moises. Ipinakilala lang ang Sabat, hindi kasi sila sumusunod eh. Sumusuway sila eh. Di ba? Anong pagkakaiba? Baka sabihin ng iba, hindi ba, Brother Weng, ang Diyos noon at saka Diyos ngayon? Di ba pareho lang? Oh. Ang Diyos noon at saka Diyos ngayon, pareho lang. Sabi ng mga iba, ganun eh. Di ba? Pareho lang eh. Pakinggan po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo sa Hebreos 13:8. Sa Hebreos 13:8. Si Hesus Kristo ay siya rin kahapon at ngayon. Oo, at magpakailanman. Di ba? Si Hesus Kristo ang tinutukoy dito eh. Siya rin ang Diyos noon at siya rin ang Diyos ngayon. Di ba? Oh. Nung hindi pa nagkatawan tao si Hesus Kristo, kasama ng Ama sa langit, siya ay umiiral na nakasama ang Ama. Wala pang katawan laman. Pero nasaan yung Diyos siya? Paano nangyari yon? Dumating ang panahon. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Kapatid, basahin ko para hindi tayo maligaw. Galatia 4:4. Ganito ang sinasabi. Sa Galatia 4:4, ganito ang nakasulat. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Di ba? Sinugo pala siya ng Diyos Ama eh. Kaya merong anak, merong ama. Di ba? Merong ama, merong anak. Hindi lang merong ama, hindi lang merong anak, merong pang banal na espiritu. Di ba? Yun po ang nakasulat sa Biblia. Pwede pa nating palitan yan? Hindi po pwede. Mateo 3:16. Ito ang nakasulat. 3:16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay yumahon sa tubig, at narito, nakabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kanya. 17.
At narito ang isang tinig na mula sa mga langit. Di ba? May tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulukdan. O, di ba? Nasa yung lubos na kinalulukdan. Nasa baba, ang ama nasa taas. Sabi ng mga iba, nagmamanifest daw si Jesus. Nasa baba, biglang umalis, umupo sa taas. Sabihin niya, ito ang sinisinta kong anak. Paano niya sasabihin sinisinta kong anak? Eh, ama nga siya eh. Hindi naman pwedeng maging ama ang anak kailanman. Mataas ang ama kaysa anak. Kaya ang paghatol ni Jesus, totoo. Ang sabi niya, sapagkat hindi ako nag-iisa. Singular po, plural. Plural may kasama. Yun po ang sabi ng Biblia. Sa 8:16 ng 1. Ang aking paghatol ay totoo sapagkat hindi ako nag-iisa. May kasama siya. Kaya hindi singular, kundi plural. Sapagkat hindi ako nag-iisa. Eh saan kung siya lang? Ako'y isa. Di ba? Singular siya lang. Walang kasama. Kaya napakalino po. Ngayon, sa ating tema, Sabat araw-araw. Tama naman yung binigay na tema eh. Sabat araw-araw eh. Halimbawa, ginawa mo yung pagsamba araw ng Merkles. Sabat sa Panginoon yon. Ginawa mong Webes. Sabat sa Panginoon yon. Eh tayo ginagawa natin araw ng Linggo. Eh sabat sa Panginoon yon eh. Hindi ba? Sabat sa Panginoon yon eh. Ngayon, bakit natin napili ang araw ng Linggo? Kasi kaugalyan ng mga tao, pag araw ng Linggo, walang trabaho. Nagtitipo ng mga tao, nagpapahinga sa bahay. Diba? Oh. Anong gagawin natin? Lubusan na tayo magpahinga. Hindi ibig sabihin, magpapahinga tayo, mamamatay na tayo. Ibang klaseng kapahingahan po yun. Ang pagpapahinga ay ganito. Kagaya ng binasa ng ating kapatid sa 11:29 ng Mateo. Ganito ang nakasulat. Sa 11:29 ng Mateo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Oh. Kung dito ka lalapit, magkakaroon ka ng kapahingahan. Diba? At magiging magaan ang iyong pinapasan. Sabi sa Biblia, araw-araw pasanin mo ang iyong pasan eh. At sumunod ka kay Kristo. Diba? Araw-araw eh. Noong panahon ng mga apostol, araw-araw nagtuturo sila. Nangangaral. Si Jesus ganun din. Araw-araw nagtuturo sa sinagoge, sa Galilea. Araw-araw yon. Walang hinto, walang tigil. Oh. Kaya sinabi sa Biblia, sa Marcos 2:27-28, ganito ang sinasabi. Pakinggan po ninyo. Sa 2:27 at 28. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ang dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. O, di ba? Ginawa ang Sabat dahil sa tao. Hindi dahil sa tao ginawa ang Sabat. Kundi ang tao siyang sumusunod sa Sabat. Sino ang Sabat na sinusunod? Ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Susunod ka sa utos ni Kristo pag tuwing linggo lang? Hindi. Kailangan pwede araw-araw sumusunod ka sa Kanya eh. Araw-araw sumusunod ka eh. Kaya sabi ng Banal na Espiritu, sana araw-araw Sabat sa inyo. Totoo yun, tama yun eh. Tama po yun eh. Pakinggan po ninyo sa Roma 14:5. Ganito ang nakasulat. Sa Roma 14:5. Umpisahan ko sa 4. Sino kang umahatol sa alila ng iba sa kanyang sariling Panginoon?
ay natatayo siya o nabubuwal. Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. 5. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw, bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Says, ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos at ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Anong ibig sabihin? Halimbawa, ginagawa mo yung Sabat. Merong ibang umahatol sa iyo eh. Halimbawa, ginagawa mo. May gumagawa ka tungkol sa pangangailangan ng material. Eh, bakit yung gumagawa araw ng Sabat? May tumututol eh. Hindi ba bawal yan? Sabi ng Diyos eh. Oh. Paano bawal yon? Ginagawa mo yung araw na yon para sa Panginoon. Ngayon, napagkasunduan. Kaya pag ginagawa yung Sabat, ginawa lang Miyerkules, napagkasunduan po nila yon. Natatali po yon eh. Kasi pag natali sa lupa, pinagtibay, pinagkasundo, ang natatali sa lupa, sa langit, ganun din ay matatali. Yun ang sabi ng Biblia. Diba? Matatali eh. Pinagtibay eh. Pakinggan po ninyo, Galatia 3:15. 3:15. Sa Galatia 3:15, ganito pong nakasulat. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalyan ng mga tao. Pagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay sinuman ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. O, di ba? Napakatibay eh. Pinagkasunduan yun eh. Yung napagkasunduan, hindi pwedeng mawalang kabuluhan. Tinali mo dito, matatali doon sa langit. 18 ng Mateo. Ganito ang sinasabi. Ito po ang sagot ng Biblia. 18. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Di ba? Oh, makakalag eh. Pag kinalag mo dito, makakalag. Napagkasunduan linggo. Ang gagawin natin pagsimba, araw ng Sabat, makakalag mo pa yon? Pinagtibay? At sagrado sa Diyos, hindi mo makakalag. Kaya ang sabi ng Biblia, ang tinalian sa lupa, matatali doon sa langit. Ang salitang ito, hindi mo pwedeng alisin. Angkop po ito na nakasulat sa Biblia. Parang mag-asawa yan eh. Habang kayong dalawa, nagsasama kayo, ha? Ikaw babae, nakatali ka sa kautusan ng lalaki. Ikaw rin lalaki, nakatali ka sa babae. Ngayon, hindi ka pwedeng makalag doon dahil buhay kayong pareho. Ngayon, pag ang isa namatay, kapatid, ikaw naiiwan na buhay, kalag ka na sa kautusan. Malaya ka na. Kung gusto mo mag-asawa muli, pwede, hindi bawal. Pwede, hindi bawal. Kapatid, pakinggan po ninyo sa Romas 7:3. Ito ang nakasulat. 7:3, 7:2. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat, kung ang asawa'y namatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. 3. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalo niya. Datapwat, kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Anupat siya'y hindi na mangangalo niya, pagaman siya'y nakisama sa ibang lalaki. Yun ang batas. Di ba? Pero kasama mo pa siya, kasal kayo. Ba?
Natutulog ka sa ibang bahay. Aba, pangangalo nyo yon, kasalanan sa Diyos yon. At bawal yon. Pwede mong gawin yon pag ang asawa patay na. Kalag ka na sa kautusan. Kahit naligawan ka, pwede na. Magpaligaw ka man, walang bawal. Hindi ka magkakasala. Batas po yun. Kaya sa mga abogado, ginagamit na batas yan. Ang batas ng Diyos sa Biblia. Ginagamit po yan. Kaya wag na po nating balikan ang dati. Nasa panibagong espiritu na po tayo. Kasi kung babalikan po natin yan, para tayong aso. Pag kumain ang aso, pagkatapos nagsuka, pagkatapos niya sinuka ang kanyang kinain, kakainin niya muli ang kanyang kinain at sinuka. Di ba? Gusto mong maging ganun ang tao? Ang tao pag nagsuka, pwede pa niyang kainin ang kanyang sinuka? Hindi, mandidiri siya. Ganon din ang baboy. Kung kailan mo pinapaliguan, kung kailan mo nililinis, nababasa ang lupa. Pagkatapos niyon, umiiga siya. Naglulubalog sa putik. Di ba? Anong ibig sabihin? Bago ako magwakas, basahin ko po sa inyo ang isang talata. Alam ko po, sinusulat yung mga talata eh. Kaya hindi pwedeng hindi ko sabihin eh. Ako, ang kodigo ko ang Bilbia. Wala akong binabasang ibang kodigo. Sa Bilbia lang ang aking kodigo. Yun lang po. Ngayon, basahin ko lang isang talata, matatapos na po ako. Nasa 2 Pedro, 2:22. Pakinggan po ninyo. 2:22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na naugasan. Ito yung sinasabi kong aso. Ang sarili niyang suka, kinakain niya. Anong ibig sabihin ng salitang ito? Isang talata, ito po ang sagot ng aso na nabasa sa 2 Pedro. Punta po tayo sa Kawikaan 26:11. Ito po ang kanyang sagot. Ito po ang sagot sa Kawikaan 26:11. Ganito ang sinasabi. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangmangan. O, di ba? Pag alam mong mali, pinabalik-balikan mo ang maling yon. Ang tawag sa iyo, mangmang, ang nagsasabi ang Biblia. Pwede pong gawin araw-araw ang Sabat para sa Panginoon. Pasibayo po, dakal salamat. Babalik ko ninyo sa kanong kapano. Dakal po salamat kay katamo pong kapatid ne po ing maging speaker tamong ngini aldungay ni ne po. At ulim pong din try rin tayo po yung katamong pamanyam po ne po parang bawat local center. Dinawi kaya po sabi ko atin yung part 2 pero tayo pala pwedeng mag part 2 ne po. Birasing makabaya pala yung oras. So siguro po at least kaya katamong pong gawangin ng aldungay ni ne po iyan yung kaya katamong gawan ka rin kaya katamong pamanyam ba ne po ikaring bawat local center ne po. At dindamtala po rin may dalang kapag-aralan na delanan ng kaya katamong kapatid ne po. At antimurin delanan ng balay espiritu kaya katamo ne po. At kita pong delanan ng espiritu kaya katamo may bayo ya po itang pikasundo tamo kitang minuna ne po. Sabi na kanita deng ortalano ang pong opisyalis na atin tamo pong contribution 10,000. Dati aluya pong pulibo ito. Gawa tayong 10,000 pero ngayon po gawa ng apulong banwa. Ne po. Makanya po yung panatindiyo. Ne. So ita pong 10,000 bibigay tayo mo keng within 3 years gawa niya pong 10 years. So reta pong bisang mag-donate kanyan siguro po uling yang dela na kaya katamo ng balay espiritu ini ne po gawan tayo kanini within 10 years ne po. So ila po reng pekanakanan ng balay espiritu kaya katamo ng aldongay ni ne po karendela na.
At siguro po, i-relay ko na lari kay kayo din, dapat tamo pong gawan ng pong pisabyan po, keng daratang eldo, kareng kaya kami pong, keng kanakong pamagatin, keng katamo pong regional board, bari ko lang pong ipawaga kaya kayo po. Kita pong, kaya kaming meeting po, kaya katamong Sentro General, may pong solicitation letter po, kareng bawat sentro po. Nyapin din kaya katamong kapatid, dininang ko lang rin mamuntukan tamo rin alwapay la bibiyeng karela. Basan kaya po binyerang solicitation kareng kaya katamong bawat local center po. Nga na po, ang aming bati ng isang mapagpalang araw po. Ang Sentro General ng Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada ay naniniwala na nararapat na ang pangangailangan ng bawat kasapi ng samahan ay mabilis at puntong oras na matugunan. Tulad ng mga talaan ng mga miyembro sa bawat sentro o chapter at iba pang karampatang serbisyo. Maliban dito, naniniwala kami na marami pang ibang mga serbisyo ang maibibigay at may sasakatuparan kung ang ating samahan ay may isang tanggapan na kung saan dito ay maaring makapagtalaga ng kasaping bukas ang loob na tugunan ang pangangailangan ng ating sentro o chapter. At ang mga pangangailangan ng isang individual na mga kasapi. Kung kaya't minarapat ng Board of Directors na nagtayo ng isang gusali kung saan ito may lalagak ang lahat ng mga talaan at iba pang mahalagang dokumento ng buong organisasyon. Higit sa lahat, ang gusali ay magsisilbing tanggapan ng mga opisyales ng organisasyon, lugar ng pagpupulong at pahingahan ng mga kapatid na nagmumula sa malayong lugar. Nang dahil dito, kami ay nagpapakumbabang dumudulog sa inyo sa paniniwalang malaki ang inyong maitutulong sa pamamagitan ng tulong pinansyal upang ang minimithi nating gusali ay masakatuparan. Whatever you shall ask in prayer, believing you shall receive. Asahan po namin ang iyong tulong upang ang mga meeting ito ay may katuparan. Maraming salamat ang Panginoong Diyos ay sumainyo. At din pong Senatores Tamo Kenny, Hermana Aurora Realon, Director General 12 Project Consultant, po, Roche Ancheta, Director Region 9 I6, Chairman of the Board, Oscar Presto, Senior, Director General ng Region 20 at PHRO General, at Hermano Florencio 1, Region 4 President and President General. So kasi po kaya pong BM kaya kayo makapicturya po itang gagawin sigurong plano niya po. So kayo pong bahala, kayong bawat local center nung nano po yung kaya kayong apikasunduan, kaya kayong pamipulong niya po. Diyan na kong tunggal-tunggal. O ito po yung solicitation na po ng Sentro General niya po. Masanting niya po yung picture na pagkakit na kini. Akit siya po karing kayong manungkulan. Karetang plano daw. At kadua, na kareta pong, ini po, ketang Aldo, tinext ko niya naman karing kikatamo pong mamuntukan ini po gagawan tayo, makatadwaya po pabanua karing kikatamong kapatid na bayong miyembro. Niya pa uling, kaya kikatamo pong bayong patakaran ngeni, kailangan niya pong dumalan indoctrination ng metong bayong miyembro. Niya po. Kaya pong October 24, kapinaya pong Aldoy, taking mula nga din,
gawa de po itang indoctrination ne po. Tabado nung ating pong may katagon kareng kay katamong kapatid. Tutuki po, ini po uling kareng pong solemnizing officer ne po. Kaya pong aldo, burida, seminar yan po ini 3 days siya. Kanya pong MOA, uning megaten. Misu maragulya po yung gastos kanini, yan niya po megaten. So ngayon po gawa rin pasibayo kayong November 7, kayong Centro Enral ne po. At ingiling misyon po, maganap ya kayong November 7, Sabado ya po kayong Centro Bayong Jerusalem, kayong Kamachilis ne po, resettlement. Reta pong bisang munta ketang iling misyon ne po. At atimurin, kempong November 14, pikayari de po reng manungkulan na ing regional convention maganap ya po kiniking Sibol Tagumpenining Bie ne po. So reta po hanggang opisyalis sa malyaring tumagon kining regional convention na ini ne po maganap ya po kiniking Sibol kanya pong November 14 ne po Sabado ita kiniking Sibol Tagumpenining Bie ne po. Siguro po mag-prepare ta kanita uling pong potang kitang makipag regional convention ne po. Lilibre da katapamangan siguro itamu uling pong kini de talaga duduro siya po kareng bawat PPC ni kareng provincial committee anyapin kini Sibol siguro po mag-prepare yan naman Sibol kanini ne po. At kayong November 28 ne po retang regional officers sa tinla pong activities gawon king kita pong gawa tamong iling center kita king banyo Arayat ne po, reng hanggang regional officers ne po. At reng kaya katamo po din ang katamo program ne po kareng FOIS ne po, kita pong kasulukuyan din yata mag-seminar ne po, kitang napun po ne, napun 24 and 25 ne po, kareng kaya katamong opisyalis kareng FOIS, mikatin la pong leadership training ne po. Siguro atin pong tinagong kareng kaya katamong kayanakan ne po, kitang kayawarang leadership training ning kaya katamo pong pamunuan. At update po, ne po, kita pong milabas, kita pong inesplikata mong group personal accident insurance, ne po, na kinumpormiye po kayong mapila na manungkulan, ne po, kareng bawat sentro. Ing-update na po nung prepare yun po, retang bisang magpa-insured, ne po, kareng kaya katamong miyembro, nung makaprepare no po, ibiyo na lo, ne po, reta mong master list kay bat birthday and makanaya po yung birthday na ka rin ng pong address, ne po. At update mo naman kareng kaya katamo pong evangelist, ne po, kaya pong Aldo, may pikayarian naman po yung kareng kaya katamong evangelist sa king kaya katamong regional board meeting nung no ko rin din bawat PPC magtalagala pong evangelista ne po ila po rin kaya katamong malyaring ganap kareng tungkulan bang malyaring deta pong may ng sento malyari pong dalawan dala ne po at orin ne po rin uling kaya katamong pong kapatadaweng yung peka chairman ne po kareng kaya katamong evangelist kaya ng PPC 5 arene po rin binyan ng listahan na makayabi ka rin evangelista. Ne po, basang kulag yung bangata po tayo balo, inabi na no kong kapatadaweng, ne po. Mumuna, number 1, kaya katama pong kapatid Noel Yumul, Carlos Miranda, ne po, Noel Carbunco, Angel Tiria, Michael David, Rod Gomez, Eric Enriquez, Joey Gomez, Renato Baluyut. Ito po pong bisang makiabi karetang siya mareni, ne po pedala po, welcome po. O reta po rin kaya katamong may talagang evangelista na po ning PPC 5, ne po. Treni po yung obrada, ikayo pong kapayabi sentro, ne po potang malyaring meset no po rin, dadalo no ka rin kayong sentro. Ne po, schedule na no po ng kakatamong kapatadaweng, bang kanita po ating kong speaker, ne po. Ilang maging speaker tamo kanyang deni, ne po, ilang maging evangelista tamo, ne po.
So, oreta po rin, kaya katamong, buri ko pong ibalita kaya kayo na nung ka rin detang may pikayari, ne po. At ikita mo po, ang iningal do ngayon ne po, gawa tayo po itang format in program tamo ne po nung makanano tayong gawan bang mikati niya pong solemnity ne po. Bang kanita ayayos tayo po yung katamong pamanyam ba. So siguro po bisat Monday yung katamo pong kapatid Kendala na lalo uling pong balo ko po bandaken lilbog ne po mauling yung parting danum menibat keng Nueva Ecija ne po may punta keng Pampanga River nung ka rin yung Kandaba may itong yapu ka rin mituturan siguro nyapin po lawen-lawen ko la rin kaya katamong kapatid Kenny ne po aring taga Kandaba Kendala na nimbi lalo po ne po siguro malalang pa yung danum king Kandaba nyapin po elam ya katagon ngeni ne po. So ila po ring malyaring ibalita ko po dapat tamong gawan ne po at ring kaya katamo pong pisaw-pisaw ngeni ne 4,024 la po. O siguro po miras ne po yung oras ne po uling mayari tamo alas 11 ala na ko pong buring dagdag. Ala. Oh, sige po. Atin yung concerning kay katamong kapatid. Ini po. Oh, sige po. Awa pala. O sige po, yung kay katamong kapatid kay yung bundok ng Biye. Maya pa abak po. Bali, making conflict niya po kasing kami po. Anibersaryo po ng November 14 yung bundok na Nimbiye. Regional convention niya po pala may pakiyari yata. Uling bayo-bayo ya pa mo po yung lisensya na po ng bundok ng Nimbiye. Kaya alaya po king kalendaryo na ng buong kampuning paksa. Babali ko na po yung mesa po yung ano. Pa po kasi makakalendaryo yung anniversary na ng bundok ng Biye. Anyapin po niya mag-meeting kami king regional board. Kaya linawera king kalendaryo walang ala pong maka-schedule activities ne po. So, yung anniversary na po ng bundok, Sabado ya po o Domingo? Sabado ya. So, November 14, makanana po kanini. Hindi. Siguro po yung gawan tamo kanini, waling kang tutuki, may schedule niya po, may kanana ka rin kalendaryo tamo itang anniversary da rin kaya katamo kapatid kim bundok ng Biye. Ne po. Ikatamo naman pong, etanya po postpone ng regional convention. Ne po, uling may publish ne po, karenggang manungkulan. Para po kaya kayo, andiyan kitang milabos ba mo makanya naman November 14? Dati November 14 eh. Sige. Siguro po uling itapin tamo pa kalupan nga sabi ko papamakalendaryo ulit pong baya palinwal yung karelang lisensya ne po. Anyapin na niyang kunandore ang listing daring kay katamong sentro nung kapilala mag-anniversary. Kreta pong kay katamong kalendaryo pa makakanaying bundok ng Biye ne po. Pero ngayon po uling ikayo pong kapatid kay bundok na ano po talagang balaos ni November 14. Sige. Uling pong talagang makatalaga niya po yung kayong pamipasalamat king November 14 ne po. Naman po rin hanggang miyembro ne po muntalag yung regional convention ne po. Dakal tamo pong miyembro malyaring muntaking kayong pasalamat. So nyapin po ngini gawan tamo itamo pong makayabi king regional convention ne po. Nung halimbawa kasi required mo ka rin opisyalis diyan nga lulamong muntaking regional convention. So apulo tamo pong opisyalis ka rin bawat local. Reta mo nga luy lang muntakin ni retang pito mo mitagan na pa. So retang pito mo tala po king pasalamat na ning kaya katamong sentro king bundok ng Biye. Ne po ang po retang kaya katamo pong miyembro.
So, kaya pong November 14, panag ne po yung bundok ng Biye, king kayang pasalamat ne po. Itapin, record na po ng regional convention at lumong opisyalis. Reta pong pito, makipag-anniversary la po king bundok ng Biye. Ne po, asaan ko po rin, asaan na kayong katamo pong pamagdalo king bundok ng Biye. Ne po. So siguro po kaya tutukin ban mo kanyan, makayabi, makananay kayong kalendaryo, itang kayang Aldo pa yung pasalamat ne po. Nung ating man activities, malyaring gawan da, pakikorkulada ne po yung November 14. So, o ito po, ne po, ala na pong patagal pa. Ala na, kareng alawas sentro. O, pota po, ating kayo pang buring itagal, malyaring emergency gawan tamo. Ne po. O, wala na po siguro, ne po. Siguro clear na nga ning katamo pong dapat gawan kanyan, ne po. At ngayon po, mayari ning katamong pamitipon, at bayo tamo po mikakawani, pasalamat tamo po, yung katamong mamuntukan kiti, yung kayang iya po yung manalangin. Kapayapan po. Dukutala po rin kaya katamong kanwan, manalangin tam. O mapagpalang kaya kaming pa, ala pong pupusing kaya kaming pamipuri ang pong pamipasalamat kaya ka. Ginoking aldot bengi ing makanyan mo kaya pong ingatan. Ginong Diyos, salake pong balong ablas karing dapat mong mangayap kaya kami nune ing puryanda ka at samban, king kaya kang pangay espiritu ampon king katutuan. Ginonong abatyawan mo laman po kaya kami ding meging kakulangan king aldo napon, igpapatawaran mo kami gareti, nune karing aldo mi pang bukas, Diyos ko yung lalo mo kaya pong patnubayan, may gitking kaya kaming pamang lakad karing kaya kayang banal akatungkulan at antimurin karing kaya kaming obligasyon karing kaya kaming balang biye magdulap karagdagan paintulot mo igpa yung makanyan mo pong ipagkalob ing kaya kaming pamangailangan king aldoldo bangkaniti eya po malyaring manyang kanan ing meto nga manuparan kaya kaigpa makisabi kaya pong mayap ginoing kaya kami pong panahon, makanyan mo pong paintulot, ing kapayapan kengan bangkaniti, ing makanyan kengan pong mangayari, lalong maigit ka rin kaya kaming tungkulan na pekitangwanan kaya ka. Gino, hadwan mi ka rin aldo bukas, ing makanyan mo kaya pong gabayan, ka rin kaya kayang pamanglakad, ang ganay pa ka rin kaya kaming pibale-bale. Gino, ing makanyan mo kaya pong patnubayan mo naman, at ilawot ka rin nanumang pong mga tuling ay isip, Gino, ing manatili kaya po king kaya kang upaya, bangkaniti, din kaya kaming banal at tungkulan kaya ka Diyos ko, ing makanyan mila pong ay sadsad. Ngani pong magsiuli kami, ikaya pong misasan metong nganing pinandit, kapatad mi nga may kadalo, ang ganay kaming dinalo nganing pinandit ay iti. Diyos ko, ing makanyan mo pong ipagkalub, ing kaya kang upaya, bangkaniti, ing kaya paya panlangan, din kaya kayang balang sarili. Nganing mikakawani kami ginong Diyos, payapan kayangan, ingatan mo kami king lagyo ng Yesus, at ning kaya kami igpang tagapagligtas, iyan nasa po salamat. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie.